Ben Tulfo. Ang tanong dito, iboboto nyo ba si Ben Tulfo? Kailangan pa ba natin ng Ben Tulfo? Kailangan pa ba natin ng 3 Tulfo sa Senado? Sa vlog ko kanina, sinabi ko sa inyo na itong si Erwin Tulfo, kaya pala tumakbo itong si Erwin Tulfo kasi sinabihan siya ni Bongbong Marcos na I need your service. Kaya pala siya tumakbo. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala siya tumakbo hindi para sa taong bayan, kundi tumakbo itong si Erwin Tulfo dahil kay Bongbong Marcos. Yan ang kaibahan ng mga Duterte at itong mga traditional politics. May gusto silang i-prove sa kanilang masters, sa kanilang amo. Kumbaga. Pero mga Duterte hindi. Tatakbo sila kasi gusto nilang makatulong sa taong bayan. Sabi pa nga ni former President Duterte, we are your servant. So dapat kami isusukli. Jane Bramlett, hello po, yung ating mga moderators. Dapat po isusukli namin yung, dahil kami yung pinili inyong manalo, kung ano-anong posisyon yan, dapat ang isukli mo doon sa taong bayan. Pero kay Erwin Tulfo, hindi. Siya, ang gusto niya, tumakbo siya dahil sinabihan siya ni Bongbong Marcos na tumakbo. I need your service raw, sabi ni Bongbong Marcos. Sabi ko, puppet talaga. That is one of an example na itong si Erwin Tulfo, puppet ka, tumakbo ka kasi merong nag-iinganyo sa iyong tumakbo. Hindi naman taong bayan ang nag-iinganyo sa iyong tumakbo, si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos lang ang buboto sa inyo. Ang taong bayan hindi. Di ba? Ganun lang yung kasimple. Kasi useless eh. Meron kang pangalan, Tulfo. Pero pagdating mo sa Senado, kasi nanalo ka, pagdating mo sa Senado, maghihintay ka kung anong sasabihin ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, Mr. President, ano nang gagawin ko dito? I need your service man kaha, di ba? So mali talaga. Ngayon, ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo, ito yung balita patungkol sa kanya. Ito, babasahin natin kasi ako sa totoo lang, di tayo magbulahan dito malaking tsansa na itong 3 Tulfo na ito, mananalo talaga ito sa eleksyon. Dahil marami pa rin sa ating mga kababayan na hindi alam ang sistema kung ano yung o paano magpili ng isang kandidato. Magaling. Walang problema tayo sa mga Tulfo. Magaling sila. Pero we only need 1 Tulfo. Hindi natin kailangan ng 3 Tulfo. Okay? If there's a common denominator between the new senatorial hopefuls who filed their certificates of candidacy o COC before the Commission on Election, COMELEC, on Saturday, October 5, it is that they all want change to happen in the government from their own perspective. As usual. Classic na mga politicians. Di ba? Mabuti yan. Mabango sa unang pananalita. Kung nandyan na dyan sa loob ng Senado, yun pala, bulok pa rin. Di ba? Okay lang kayo sa panahon ng kampanya. Kapag i-interview kayo sa mainstream media, ang mga babango, ang mga magagaling niyong magsalita. Pero kapag nasa pwesto na kayo, biglang tahimik. Look at what happened to your brother Raffy Tulfo. Di ba? Among the fresh faces that are seeking to make their mark in the political scene was veteran broadcaster Ben Tulfo, brother of incumbent Senator Raffy Tulfo and yan. At kapatid nitong si Erwin Tulfo. So yung dalawang kapatid tatakbo na, di ba? Ito yung sinabi ni
Ben shared to reporters that during his stint in the service-oriented television program, BTAG, they saw that there was something wrong with the system that must be fixed. No, meron wrong sistema na dapat ayusin. Di ba? So, feeling niya magaling. And in seeking a seat in the upper chamber as an independent candidate, he wants to be part of the solution. Ako, mas hahanga pa ako dito kay Ben Tulfo. At least, he is running for independent. Di ba? Hindi kagaya ni Erwin Tulfo, kapitoko dito sa administrasyon. Di ba? Pasensya na sa word, pero yun ang nakikita namin. Opinion namin yan. Okay? When asked about allegations of seeking a political dynasty in the Senate, he replied that there are indeed a dynasty in terms of helping people. Ako, lagi kong sinasabi dito sa ating channel na ako, wala akong problema kung kahit 30 pa ka, Tulfo ang sasali dyan sa Senado. Wala tayong problema sa dynasty kasi ang nakasaad sa batas, walang problema. Kahit lahat ng pamilya mo nandyan, tatakbo, walang problema kasi hindi naman bawal yan sa batas. Basta magaling lang kayo, okay, walang problema. Pero kung yung plataforma nyo, kasi kilala kayo ng taong bayan na gusto nyong bilisan ang solusyon ng problema. Yung misis ko natutulog eh. sorry. Ano ba, nalobat na kasi itong aking Ayan, sorry. Teka muna, aayusin ko muna. Yan. Naglobat na kasi. Wait muna guys. Wait muna. Aayusin ko muna yung kasi yung aking tripod naglobat na. Yan. Okay? So, kami dito bilang isang vlogger, nababantayan talaga namin yung mga politicians na paulit-ulit na lang. Yun lang lagi ang sinasabi pero hindi gagawin kung ano yung mga pangako nila. So, when it comes to itong tatlong Tulfo, same. Kung gusto nilang kahit anong sasabihin nila, ang tatlong mga Tulfo na ito, lahat sila, the same lang ang kanilang plataforma. Same. So why do we need 3? Kung kaya naman ni Raffy Tulfo ang di ba? So ako sa mga audience ko dito sa Donmar TV, ako na mismo ang magsasabi sa inyo, do not vote for this mga Tulfo. Kasi enough na meron tayong Raffy Tulfo. We don't need another Tulfo. Sa totoo lang. Okay? So, sabi pa nga dito sa sabi pa dito, but as far as political dynasty is concerned, that's an entirely different story. We need a longer conversation about it and some other time, he said. Well, kung papiliin ako kay Ben Tulfo at ni Erwin Tulfo, I will go for Ben Tulfo. Okay, I will go for Ben Tulfo. Ordinary citizens seek Senate seat. Ordinary citizens from different backgrounds mustered the courage to pursue a Senate seat and effect change in their own way. Warlito Bouvier, a driver and a construction, yan. Wala na, tapos na tayo dito kay Tulfo tapos na tayo dito kay Tulfo. Ang sa akin lang,
i-check natin during the kampanya, sa campaign. Okay? I-check natin kung ano yung sasabihin ni Erwin Tulfo at ano ang sasabihin ni Ben Tulfo. Okay? Kasi mahirap na iboboto natin itong mga Tulfo kasi dahil lang sa kanilang apelyido o kanilang pangalan. Mahirap yan. Okay? Pero kung maganda naman ang kanilang plataforma, ang tanong naman dito, ano ba ang mga nagawa ng mga Tulfo sa bansa natin? Let us say, sa mga programa nila, di ba? Marami silang tulong na ginawa. Okay? Ginamit nila ang mainstream media para ipahiya yung mga government officials na hindi naging mabuti sa kanilang trabaho. Ipapahiya talaga nila, di ba? Ganoon naman talaga. Gagamitin nila ang power of mainstream media para mabigyan pansin itong mga pobre nating mga kababayan. Ganon sila, di ba? Ngayon, ang tanong, kaya ba ng mga Tulfo na magserbisyo ng taong bayan without using the mainstream media? Di ba? Kasi kung ikaw mananalo ka sa Senate seat, wala nang mainstream media. Paano mo gagamitin yan? Kaya ba ng mga Tulfo gumawa ng batas para makatulong dito sa taong bayan? Di ba? So, wala. Hindi kagaya ng mga Duterte na sila ay every time kung tatanungin mo ang mga Duterte, bakit sila tatakbo? Ang sasabihin nila, tumatakbo kami kasi we believe na gusto kami ng taong bayan. Kami po ay magserbisyo ng tunay at may malasakit sa taong bayan. Yun. Pasok yun. Di ba? At the end of the day, gusto natin ang mananalo po taong bayan. Yun ang gusto natin. Hindi yung forma lang tayo. Di ba? Acting president lang tayo. Tony Boy TV, good evening sa'yo. Ayan. Jane Bramlett, una, kinain na nila ng maling sistema. Hindi sila para sa taong bayan. Di ba?